pa ang wakas, sapagkat magsitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom. Okay, knowing na may mga gera, may mga rumors of wars, dito tayo sa sinasabi nating magkagutom. No? One of the signs is magkakaroon ng gutom. No? Magkakagutom. At lilindol sa iba't ibang dako. No? Actually, tatlo yung mga kapatid. No? There will be famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Ito yung tatlo talaga na signs before Jesus will come. Famines, gusto kong i-explain ito na this is in Aramaic word. Ang ibig sabihin ng famines, of course, gutom. Ano? Gutom yung pinaka-klaro niya. But dito ako sa pestilence. Itong pestilence, in Aramaic, tinatawag itong murine. Nang ibig sabihin, animal-borne diseases. Animal-borne diseases. Mga sakit na ang dahilan is yung peste. No? Kaya pestilence, peste naman. Ano? Peste. Peste. Peste ang dahilan. So it can be microorganism. Pinakamaliit na peste. No? Uod, parang uod, insekto, parang gano'n. So, yung microorganism, sabihin mo, virus, mga bacteria, mga fungi, mga peste yan, ano? At saka yung mga lumilipad. So, may mga sakit daw na nakakamatay na ang dahilan ay mga peste. So, isa sa mga signs talaga siya of the soon coming of Jesus. Ano? At saka yung isa naman, earthquakes. Tatlo talaga. Gutom, pestilences, and earthquakes. At saka, to tell you honestly, how do we look at it? May mga connection yan. Kasi bakit ginutom yung mga tao? Bakit may mga gutom? May connection yung gutom at saka yung pestilence. Kasi pag ginugutom ka na, ang ibig sabihin yan, wala nang efficient nutrition na nangyayari. Walang sabi natin efficient assimilation of nutrients. Magkakaroon ng tinatawag nating malnutrition na problema ang buong mundo. There will be a problem of malnutrition. Famines, gutom. No? Ang malnutrition, ang ibig sabihin niyan, na posible kang kumakain ng marami, sakto naman ang kain mo pang breakfast, lunch, and dinner. Pero hindi na-nourish yung inyong system. Walang nourishment na nangyayari. Nabusog ka lang, pero hindi talaga totoong napakain mo yung inyong mga selula. Sa kaso ng mga diabetic patients, cancer, kumakain sila pero wala magiging ihi at saka magiging pupo lang lahat ang kinain mo. Wala nang na-absorb sa katawan. So it has to do with problem niya sa famine. So these are diseases which are actually caused by malnutrition. No? Cancer, diabetes, arthritis, kidney failure, liver problem, mga sakit yan sila na problem, ang cause is famine. Wala nang saktong nutrition. Hindi na na-absorb yung mga kinakain. Gutom na yan sa kaso ng ano. Bakit hindi na-absorb? Number one, hindi na pagkain ang kinain. Yung sa kaso ng genetically modified organism, yung mga genetically modified foods, hindi pagkain ng selula yan, katawan. Na talagang malnourished sila. Magiging malnourished ang ating mga selula. Busog ang ating tiyan, pero gutom naman ang ating mga selula. Grabe, no? So not everyone who is full is nourished. Hindi lahat na busog ay talagang binusog. No? So, may connection. Famines, pestilence, and earthquakes. Kasi kung sirain mo yung, it all started with a damaged land. Nagka-problema tayo sa lupa, sa kondisyon ng lupa. Sinira siya ng agribusiness companies or industry. Kasi doon yung herbicide, yung pesticide, insecticide, sisirain yun ng ating mga lupa. There is a study in 2010 na yung United States of America
dumubol or at nagiging triple yung kanilang kaso sa autism. Because na-found out doon na sa mga bata nila, tumaas ang kaso ng ADHD at saka yung autism. Which is, nang tiningnan sa laboratory, ang kondisyon ng dugo ng mga kabataan, na-found out doon na mataas ang level ng glyphosate. Yung glyphosate, yun po siya yung first or major ingredient ng mga herbicide. Kagaya nung Roundup, yung power, ano pa yung iba? Weeder, ano ba yun? Yung mga pang ano? Ano yung triple A? Triple A. Ano din? Pang herbicide. Herbicide na yun. Glyphosate ang ingredient niya. Na-found out yun na yun ang dahilan kung bakit nagiging abnormal yung mga bata. Dahil mataas ang level sa mga pagkain. Na-found out na mataas ang level ng glyphosate sa mga batang may hyperactive disorder or mayroong autism. So, dahil yan dito, no? That will lead to famine. Kasi kinakain mo, hindi mo pagkain. At saka alam mo ba yung isa sa mga concrete example ng genetically modified, yung BT corn. Familiar mo yung BT corn? So it's a grain of corn, for example, injected with, or parang inoculate siya ng Bacillus thuringiensis na bacterium, a certain bacterium that this grain of corn can withstand herbicide. Mamamatay yung lahat ng grasses paligid ng mais, tumatayo siya na hindi siya mamamatay kasi na immune siya sa glyphosate. So yun ngayon ang nangyayari sa agricultural setting ng buong ng ating sa buong mundo. At saka sinasabi ng mga na malaki yung kita, malaking ginansya ng mga farmers, pero suma total lugi ang farmers. Lugi ang farmers yung mga GMO na introduce ngayon sa ating bansa, no, sa Pilipinas, but it all started there in Europe and in America. So that will lead to famine and then pestilence kasi while maraming ganyan ang ginagamit mo, dumadami din itong peste. Napapansin niyo? Pag dumagamit ka ng mga herbicide, insecticide, mas lalong dumarami ang mga peste. Kasi nag-mutate yung mga peste. Nag-create siya ng another species ng peste. No? Dumadami sila. At saka, anong mag-lead? Bakit ito mag-lead sa earthquake? I-connect ko yung tatlo. Sa lupa ito, sinira ang lupa, and then nagiging patay ang mga microorganisms sa lupa kasi yung ginagamit mong glyphosate na yan, pumapatay yan ng microorganisms sa lupa. Alam niyo ba yung sinasabi ng mga great farmers na the real farmers actually are not humans. It's the microorganisms in the soil. So sila yung totoong mga farmers kasi kung sila ang ating pinapakain, inaalagaan, hindi sinisira ang kanilang mga bahay, talagang mamimaintain na yung healthy ang kanilang tinitirhan. So kapag magtanim tayo, talagang buhagag ang lupa at saka mayroon siyang, sabihin natin, nutrients ang lupa, fertile siya. Pero sinisira lang dahil sa modern way of farming. No, yung masyadong binubungkal ang lupa at saka nilalagyan ng mga maraming chemicals. No? Nagiging chemical farming talaga yung nangyayari ngayon. No? Mas mga tao doon. Kaya balik tayo talaga sa original na design ng Panginoon. Kaya nga, sinira man ang lupa, dito din tayo babalik. Ayusin natin ang lupa. 2 Chronicles 7:14, anong sinabi doon? Sinabi doon, kung ang aking bayan ay na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. Kaya ang sabi mo, naalala ko yung si brother, sinabi, brother, na nag-dentist si brother, binalik siya ng papa niya doon sa farm. Yung ensayo yan Patingnan natin dito Kailangan magpakumbaba daw. Magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang dinggin sa langit at ipagpatawad ko ang kanilang kasalanan at paggagalingin ko ang kanilang lupain.
Dito mag-umpisa lahat sa lupain, mga kapatid. Dito mag-umpisa because our body is actually lupain ito. This is 70% lupa. Pag gagaling itong lupa, yung kanang nutritional profile ng lupa ay naibalik, at saka yung tumubong tanim dyan sa lupa na inayos mo, makakain mo, babalik yung gagaling ito ang katawang lupa ng tao. Dito mag-umpisa yung healing. Healing ng katawan mo na sira, yung utak natin na positive na sira, gagaling tayo. Kaya nga, we cannot simply isolate yung plant-based diet sa country living. Kailangan talaga may mga farm ang bawat Seventh-day Adventist na gustong sundin talaga yung counsel ng Panginoon. Kasi kung hindi natin sinunod, magkakasakit tayo, mga kapatid. Magkakasakit tayo. Doon nag-umpisa yung healing. Talagang yung may time tayo na pumupunta sa ating mga bukirin at saka tayo nagpo-cultivate ng soil. Yung lahat ng itinanim natin ay kakainin natin, doon mag-umpisa tayong gagaling. Pag hindi pa tayo gumaling, marami na tayong kinain, maybe hindi masyadong eksakto ang yung pag-cultivate ng soil. May proper way on how to do that. No, kaya nga, since na ito yung sign, it has to do with the problem with disobedience. Kasi hindi sinunod ng tao, no? Inanaw ng Panginoon. Kasi sinabi niya, pag hindi ko i-shorten ang time, walang maliligtas. Sinabi niya, those days should be shortened. Napaiksiin ng Panginoon ang panahon or ang mga araw na iyon. So sinabi dyan, sa Daniel 12:1, time of trouble ang sinabi na hindi pa nangyari sa simula pag-umpisa sa paggawa ng kalit ng mundo. Ano? Kung nakita natin, naglagay ako dito ng chart, no? This is for the sake of trying to figure out kung saan na tayo ngayon. Like, kung nakikita natin, before National Sunday Law, dapat lahat ng preparation ay set in place na, meaning nag-country living na, nag-change ka na ng lifestyle, at saka nag-change na ang ating ugali. Kasi yung lahat ng nag-change ng ugali, that is the ultimate goal natin, ay talagang prepare tayo for the loud cry. Yung National Sunday Law hanggang General Course of Probation, loud cry yan. No? Diyan tayo, diyan natin i-present yung last message of mercy sa mga tao na hindi nabigyan ng oportunidad na marinig yun. So, in this period, as a corporate body of Seventh-day Adventist, being a Seventh-day Adventist, ma-close ang provision ng Seventh-day Adventist as a body. When I say body, kagaya nung sa panahon ng 34 AD, during the stoning of Stephen, sarado ang provision sa Jewish nation. Ang nangyari doon, individual na ang kaligtasan. Hindi na kinakount ng Panginoon as bayan. Bayan ng Diyos ang mga Hudiyo. Hindi na siya ganun ang kanyang pag-account. Individual na yung accounting ng Panginoon. As a nation, kumbaga pinutol na ng Panginoon na, di ba, special people sila, peculiar people, chosen. Para, kumbaga, yung application yan is naputol na, hindi na applicable. Dito naman, being a Seventh-day Adventist under the corporate body, putol na. Ang ibig sabihin, in this time period, walang sikta, walang denominasyon na mag-preach ng gospel. This will be done by ministries. No? Kaya sinasabi ko, a church without missionary work is a dead church. Kahit ano pa yung sikta mo, na napakaganda ng pangalan, rehistrado, pero kung wala siya talagang actual na ministries na gumagalaw, kasi yun ang lifeblood talaga ng simbahan, yun talagang 6 days shalt thou labor and do all thy work. Meaning, may work ka within 6 days. While on the 7th day, you rest. No, so, may ginagawa tayo within 6 days and we rest on the 7th day. Ito ang ginademonstrate dito simula National Sunday Law hanggang General Cross of Probation. So, magbigyan ng chance yung mga Baptist, mga Alliance, mga Catholic, at saka yung mga
non-Christians, like kasali na yung taga Singapore, taga China, taga India, taga Japan, at saka yung taga Middle East. Kasali sila sa subject natin for preaching, no? Na maipakita din sa kanila yung love of God. At saka pagkatapos na maipakita sa kanila yon, magkakaroon na ng general cross of probation, no? Kasi, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, then shall the end come. May pattern din. Sinabi diyan sa Acts 1:8, no? Tingnan mo ang pattern. Sinabi niya, datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem. This is in the Seventh-day Adventist community, at saka sa buong Hudiya, sa mga non-Seventh-day Adventist, no? Sorry. This is in Seventh-day Adventist community, yung Jerusalem at Judea. No? Maybe mayroong mga sabihin natin mainstream Seventh-day Adventist, at saka mayroong mga sabihin natin mga side streams. No? Kasi parehas na naman yung Jerusalem at Judea. Separate lang siya. Ang Samaria, ito yung mga Christian. Christian denominations, ang equivalent niya. At saka yung uttermost part of the earth, uttermost part of the earth and to the ends of the earth, ito yun sila yung mga Hindus, Buddhists, mga Taoists, mga Muslims, at saka mga atheists sa Europe. Ano? Kung nakikita nyo. They need the gospel. So kung wala tayong ebidensya, ngayon pa lang, hindi tayo magiging fit na mag-present doon ng message. No? Kung nakikita natin. So yun ang importante na maintindihan natin yan. So, then, umpisa na agad yung 7 last plagues at saka yung second coming. Okay? Hindi pwede na darating yung Panginoon na ditso lang agad, walang judgment na, walang chance na ibigay. So, what are the 10 leading causes of death in the Philippines? Sa dalawang, yugto. Like 2017, that is before pandemic, at saka in 2023, after pandemic. So before pandemic, ito yung mga leading cause of death. Ischemic heart disease, top 1. Neoplasms, top 2. Cerebrovascular diseases, top 3. So it has to do with the circulatory system, the central nervous system, and of course, neoplasms are actually new growth of cells. These are actually referring to cancer. No? Cancer ang top 2 noong 2017. Sumunod yung pneumonia at diabetes mellitus, sila yung top 5 leading cause of death sa Pilipinas. Pero after pandemic, nakikita natin na cerebrovascular disease pa rin yung number 1, cardiovascular disease or heart disease. Nag-top 2 siya ngayon, yung cerebrovascular diseases, at saka top 3 na ang neoplasms. Top 4 ang diabetes mellitus, top 5 na ang hypertension. So kung nakikita nyo, umakyat yung cerebrovascular disease. Ang problema talaga is yung heart at saka yung utak ng tao. Yung pinaka-top has to do with the problem of the most holy place experience ng lahat ng mga tao sa bayan ng Diyos. Nagkakaroon talaga ng spiritual apathy. No, yun palang nagde-degrade na ng spiritualidad ng bayan ng Diyos. Ito na ang problema ngayon. Physical, lahat ng tao dito sa Pilipinas lang ito, dalawa pa rin. Sa buong mundo, ito pa rin yung nagtatap halos. No? Heart disease and cerebrovascular diseases. Ang ko lang ito kasi umakyat yung cerebrovascular 40.25. Kanina naman, top 3 siya kanina no? Ngayon umakyat siya, mas dumami pa siya kaysa cancer. Ano? Ang sa cancer naman, kung nakita natin, 39. Medyo close lang naman sila, no? Cancer versus cerebrovascular disease. So kung nakikita natin, heart talagang problem at saka mental problem. Maybe ang cause talaga is ito sa karamihan. At saka, sinabi na yan ni Mr. Enjoy, sa Conscious on Diet and Food, na yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng cancers, tumors, and all inflammatory diseases ang mga tao.
yan ang dalawa ang attack ng kaaway. No? Ito sila ang top 1 at top 2. Ito ang number 1 problema at saka ito yung top 2. For a long period of time na, ito naman talaga yung the most killer disease in the whole world. Itong heart disease. No? Blood clot blocks blood flow to the heart muscles. Itong tinatawag ischemic heart disease. Maybe, binalot ng mga taba yung mga arteries inside the muscles, no? O, I mean, in the muscles of the heart. At saka yung lahat ng mga vaccinated, may problema sila. Ang major problem ng vaccination is yung myocarditis, no? Inflamed na muscles ng puso. Talagang inflamed ang inyong mga muscles, no? So, mahirapan huminga, parang titigil yung pagpintig ng puso, yun ang problema ng mga tumanggap ng vaccine. Saka mayroon sa atin yung vaccine. Meron ba dito? Hindi, raise your hands, honest lang. Vaccine. Walang nagpa-vaccine sa atin dito ngayon. So, parang wala. Meron si Kuya, meron. No? So, yun lang, extra careful tayo kasi talagang ito yung resulta niya is talagang myocarditis at saka blood coagulation. So, dalawa, blood coagulation or blood clots at saka myocarditis. Nag-i-inflame talaga yung muscles ng heart sa lahat ng magkakunahan. So, ang advice ko doon, when you sleep, before you sleep in the evening, you drink lukewarm water, like 1 glass. And then after you wake up in the morning, huwag ko muna maglakad-lakad. Mas maganda dyan, upo ka lang muna at saka mag-inom ng lukewarm water din. Kasi delikado yung mga high blood sa umaga talaga, yung pagising mo, kung tayo. Delikado yun. Maganda talaga yun. Basta high blood, huwag talagang lightly regard yung hypertension kasi delikado siya talaga pag humiga ka saka umupo ka o tumayo agad-agad. Kasi prone yan sa stroke. So, ang advice sa akin personal, ang advice ko, mas maganda umupo ka lang muna sa bed mo, mag-pray ka, at saka mas maganda yung may nakatimpla na muna ng mainit na tubig, painumin ka muna. Para dilated yung inyong blood vessels, at saka yung kung mayroong mga nag-blood clots ay mag-flow siya pag inom mo ng mainit na tubig. Kailangan yun, no? Kasi yun ang physiological effect ng ng pag inom mo ng lukewarm water, talagang maglabnaw kunti ang dugo, So, yun ang kailangang bantayan. So, kung nakita natin, yan ang itsura ng mga arteries or ugat na mayroong clots, no? Mayroong clots. This is why called embolic stroke. May bara yan. Delikado kasi yan pag may bara kasi posible kang ma-stroke. Kaya huwag munang tatayo agad. Advice talaga sa mga high blood, upo lang muna at saka lukewarm water. Pag talagang grabe ang hypertension na mataas masyado, maganda lagyan mo na ng garlic or bawang. May bawang na talaga na sabihin mo 3 piraso ng bawang na yung cloves niya at saka ihalo mo doon sa tubig na lukewarm at saka inumin. No? Kasi blood thinner yun. It acts like aspirin or anti-inflammatory drug. Okay. So, ito naman, ito ang itsura ng neoplasm or yung tumor. Lahat ng tumor sa katawan, yan ang kanyang itsura. So, anong napansin nyo? Meron siya? Meron galamay. The more galamay, the more siya sumisipsip ng kinakain mo. Lahat ng kinakain mo, kumakain din siya. Lalong-lalo na yung sugar. Milk tea, Milo, mga chocolate drinks, dami. At saka iba-iba pang mga maraming sugar. At saka of course, yung maraming rice. Pagkain niya rin yun. Sumisip-sip din siya. At saka lumalaki talaga siya pag mabilis tayo doon ng mga pagkain na iyon. No? So, ito naman, causes of hypertension. Number 1 is stress. Hindi ka nagre-rest. Kasi yung stress, pag irambol mo yan, rest yan. No? May mga rest sana nangyayari. Mag-rest ka sa araw, mag-rest ka once a week, mag-rest ka every month. No? May mga time kang nagre-rest kayo ng kapamilya mo.
Oh, in a year, may rest tayo. Like, kung camp meeting, rest na sana ito talaga. Sino ang stress dito sa camp meeting? Hindi rest ang nangyayari. Kasi ito, part resting time natin ito. Now we pause sa ating mga trabaho, saka nagdalo tayo nito. Rest dapat ang makukuha natin. Too much salt, age, hereditary, obesity. Yung age, 70 years old ka na, dahan-dahan. Ano? 80 ka na, 75 ka na, dahan-dahan. Kasi meron mga ganyan na edad na talagang grabe pa rin ang pagtrabaho, no? Talagang, dahan-dahan. Sino ba yung 75 years old? Kita tayo, no? 75 na tayo? Meron kasi iba dyan na 75 na ang edad, pero asal, or sabihin natin isip, ulitawo ba, or isip, ba yun? Isip binata. Binata pa rin yung isip mo, yung mindset mo, ha? Parang bagets pa rin yung mo, pero hindi na kaya. Talagang, matanda na talaga, no? Kung baga pa sa sasakyan, matanda na ang pisa. Hindi mo siya ma-compare doon sa bagong brand new na sasakyan, di ba? Okay. So, brain nerves, which communicate with the intersystem, are the only medium through which heaven can communicate to man and affect his inmost life. So talagang grabe ang ng kaaway kasi sirain niya talaga ito. No? Sirain niya ito. And then this is the only medium sinabi dyan. Yung mga nerves natin from head to foot to the brain. Dyan nagko-communicate daw ang Panginoon, no? Sa tao. So hindi hatid yung mga mensahe ng Panginoon pag sira yan, yung ating mga nerves. Okay. Usong ngayon yung stroke. Mayroong nilagay na tip dito sila, be fast symptoms ng stroke. Number 1, balance, nawawala. Yung mata, nawala yung vision mo. No? Ang itsura mo talagang bumaba yung delikado yun, parang bumaba yung niya yung isang part. At saka namamanhid yung isang part dito. Sinyalis ng stroke yan. Ha? Okay. So nakita niyo yan, bumaba ang kanyang itsura. Yung half lang sa mukha, parang bumaba yung dito niya. Sinyalis ng stroke yan. Symptom, that is one of the symptoms of stroke. At saka of course, namamanhid yung kamay. And then, walang lakas ito. Like pag hawak mo ng kutsara, nabitawan mo talaga siya. Pag hawak mo ng baso, nabitawan. That's one of the signs sa stroke. Okay, next, speech. Yung inyong diction, how the way you speak words, hindi na maintindihan. Or parang gano'n na. No? So, that's one of the signs of stroke or symptoms. Pag meron na kayong be fast na, pangti, it's time to call 911. Ha? Tawag na kayo ng 911 pag ayan na. Kasi yan na, 1, 2, 3, 4, 5. May sign ka na or symptoms ng stroke, kailangan na dalhin sa hospital. So, kung nakita natin after COVID-19, nagiging uso ito na sakit. It is mental disease. This mental diseases, Depression, ADHD, psychosis, anxiety, impulse control. Anong impulse control? Specifically, mga sakit ito na tinatawag nating may problema sa control ba? Parang lost brake. Akong tinatawag lost brake sa layman's terms. Pero sa psychiatry, tinatawag yung obsessive compulsive disorder. OCD yun ang tawag. OCD. Iba din yung narcissistic personality disorder or NPD. Ang OCD, parang wala siyang control. Diretso agad. Pag anong nag-back up sa mind niya, gawin niya talaga yan. Hindi mo yan pwedeng stop. OCD yan. Ha? Kung ano ka talaga sa psychology, makikita mo siya na, gano'n, no? Hindi makontrol talaga, grabe, no? Mga bata, lalong-lalo ng mga bata. Sinira kasi yung utak, yung kondisyon. Yung pagkain ng maraming sugar, yung overexpose sa gadget, no, yung screen natin, exposure. Talagang nakakasira siya sa ating control, no? Intemperate tayo pag overuse sa gadget. Magiging intemperate ang tao. Mawala yung temperance mo, no? Sa writing ni Mrs. Ellen G. White, yung kanyang term is overread. Pag na-overread ka, magiging intemperate ka.
Kaya nga, yung mga hilig sa writings ni Mrs. Ellen G. White, ako, I'm one of an avid readers. I'm one of an avid reader sa writings ni Mrs. Ellen G. White. Talagang nagbabasa ako, sabihin mo whole day. Whole day magbasa. Pero yung nabasa ko yung writings niya mismo sa MCP, Mind, Terror, and Personality, na sinabi niya pag sobra ang basa mo, magiging intemperate ka. Okay. Ibigay ko sa inyo yung reference ngayon. Meron akong isang presentation niyan. No? Meaning, magtaka ka na meron kang mga habits na hindi mo makontrol. So, kailangan din control talaga sa reading. Okay? Sinong may alam sa sintomas ng depression? Ito ang depression. In psychology, mental illness in which a person experiences deep, unshakable sadness and diminished interest in nearly all activities. So, anong maliwanag na sintomas talaga ng depression? Dito, nalain din niya. Ano? Sadness. Yung parang sad sa lahat, hindi na siya nagsasmile. Yun ang sintomas ng niya parang may iba na siya. Di ba dati smiling yan na tao, ngayon hindi na nagsasmile. Umiba na yung kanyang parang ugali, disposition, ugali. So, at saka nawawalan siya ng interest sa halos lahat ng activities. Di ba sabi, invite mo mana, punta tayo dun sa plaza, mag-volleyball tayo. Punta tayo doon sa market, magbili tayo ng prutas, ayaw ko. Nasaan ka naman? Dito sa kwarto lang siya. Sa kwarto madalas. So, that is one of the signs of depression. Ito rin, yung hindi na siya nagwawalis, hindi na naliligo, hindi na siya naglilinis ng bahay. Posible sign ng depression yan. Kasi kung dati, ganyan ka, magaling ka naman sa bahay, maasahan, pero ngayon hindi na, nakaupo na lang parati, natutulog na, nakahiga, sabi niya may sakit siya, pero walang sakit. No? That is one of the signs of depression. Diminished interest in almost all activities. People also use the term depression to describe the temporary sadness, loneliness, or blues that everyone feels from time to time. Kaya, madali lang depression. Pag may depression, guys, nasabi ng ibang parents na kasi advice din ng mga psychiatrists na ipasyal-pasyal nyo lang. Now, like example, yung bata, ganun talaga nangyari, 16 years old, na-discoveryhan mo na lang na hindi na siya parehas dati na talagang undago ang bata sa masayahin. No? Talagang lumabas ito na klase na na symptoms. So, ang maganda dyan, change location or ipasyal-pasyal mo lang. Na ipasyal-pasyal mo at saka pakainin mo lang ng discussan natin ngayon yung pagkain. Kasi may pagkain yan na kailangan may pagkain sa kanya. Okay? So, sinabi dyan, okay. It is also called major depression. Ang common yan talaga na clinically diagnosed is yung major depressive disorder, MDD. Pag clinically diagnosed ka talaga na mayroon ka ng major depressive disorder. Kasi that is associated with suicidal tendency. Yun sila ang mayroon ng suicidal tendency. Yung naririnig mo sa kanya na wala nang kwenta ang buhay ko. Gusto ko nang magpahinga. Pagod na ako. Yung mga ganyan-ganyan. Nakarinig kayo? Pag narinig nyo yan, may sakit siya, major depressive disorder or MDD. Generally speaking, we call it major depression. Okay, sinabi dyan, it can dramatically impair a person's ability to function in social situations and at work. Hindi mo na siya masyadong maasahan sa social situations kasi iyak na lang siya ng iyak, and then natutulog doon sa office, and then talagang nag-flare up siya, talagang emotional burst out, hindi pwedeng maasahan na siya sa work. Kailangan talaga sila mag-rest. Okay. People with major depression often have feelings of despair, helplessness, and worthlessness, as well as thoughts of committing suicide. So, halos yung nagkaroon ng break-up sa kanyang girlfriend o boyfriend. Ang iba naman dyan is na-abuse. Merong nangyari sigurong sabihin natin sexual harassment or sexual abuse na hito ang kanyang feeling of worthlessness. Na wala na siyang kwenta or So, kailangan talaga ma-overcome, kailangan talagang
ma-debrief yan at saka magaling yan. Kasi pag hindi gagaling yan, lalalim at lalalim ito. Kasi ito, problema ito pag ganito na ang nag-attack, worthlessness. No, kailangan talaga ng mensahe, yung gospel message. Ngayon, lalo na, importante talaga. Kasi ito yung magbibigay ng pag-asa sa kanila. Ano? So, ang statistics sa Philippines is lumalaki. 3.3 million Filipinos are experiencing depressive symptoms based on 2015. 2015 pa yan. Ano? Pero ngayon naman, after is 16% na. No? Mas lumaki siya. Kasi naging 16.3, sorry. 16.3% of respondents rated the psychological impact of the outbreak as moderate to severe. No? 16.9 reported moderate to severe. And then 28, ayan, 0.8 anxiety levels, moderate to severe anxiety levels. Ang number 3, moderate to severe stress levels, 13.4. Ito ngayon yung actual. Kaso lang yung mga data kasi ng parang ayaw ko na maniwala after yung COVID-19. After yung COVID-19, hindi na maasahan talaga yung mga report na yan. Considering na kaya nilang kasi gawan-gawan lang ng no. So what does the brain look like in a PET scan? Ito ang itsura ng PET scan ng no, itong mga yellow na part, ibig sabihin oxygenated yung brain cells mo, not depressed yan. Pero sa kaso ng mga depressive o mga depressed na mga kabataan o tao, itong itsura ng kanyang brain. Ito na ibig sabihin yan. Ito maraming oxygen, ito. Ano mangyayari kung lack of oxygen ang utak? Ha? Before pa yung depression niya, ano mangyayari kung dyan, di ba? Mag-malfunction ang brain, ano? Hindi na siya, yung pagpaningin niya sa, pagpaningin niya dun sa tao, o waklit mo nakita niya. Pero waklit na may pakpak ba? May tao na ganyan, pakpak na waklit, paningin niya yan. Okay, iba na yung function ng brain. Ano? So, nang nakita niya, pag ito na ang itsura ng brain scan, ibig sabihin may mga dysfunctionals, there are sections in the brain na hindi na nagpa-function. Hindi na siya nagpa-function. Langko na siya. Nakita niyo yung serial killer na sinabi ng babae na how come na hindi mo na-remember lahat ng mga babae na yun? Pinatay mo 48 lahat. Sabi niya, mamamatay ka sana. Suko pa itong babae, kanina. Suko pa, galit na galit siya. At saka, tinondem talaga yung tao, pero sabi niya, wala siyang ma-remember sa iba. Wala siyang ma-remember na pinatay niya. Kasi yan ang serial killer May ginagawa ka, basta ka na, mania ka. Mania kasi ang tawag yan. Anything na ginagawa mo na hindi mo wala ka ng control. Mania. Like, kleptomania. Sex mania. Ganun. Pag ganyan na, hindi mo na alam yung nagawa mo. No? So, dahil yan dito, yun ang mga tao, yung mga depression na sila, may mga episodes of depression na yan in the past. Ang iba is caused by substance, iba caused by behavioral addictions. So, yung mga addictions kasi na nangyayari na, at saka yung dahilan kung bakit nagka-problema na. Okay? So, what affects the mind affects the body. The relation that exists between the mind and the body is very intimate. No, when one is affected, the other sympathizes. Okay. So, kung nakita natin, many of these diseases from which men suffer are the result of mental depression. So, ang daming iba dyan, ang daming sakit, na ang kanyang root cause talaga is yung depression. No? Ang iba kasi, ito ang dahilan bakit sila nagkakaroon ng depression. Meron silang grief, anxiety, discontent, remorse, guilt, distrust, all tend to break down the life forces and to invite decay and death. We're living in the archetypical day of atonement. It is a period where God is giving us a chance to purify ourselves from all impurities or filthiness, both of the flesh and the spirit. Na ang gusto ng Panginoon cleansing. Mag-cleansing tayo physically, at the same time mentally and emotionally, na magkakaroon tayo ng freedom na from guilt. No? Walang mga emotional baggages. No? Kung meron tayong mga ganitong klaseng
hinaharbor pa, dapat mawawala na yan lahat. Kasi pag andyan pa yan, talagang magkaproblema tayo, ano? Lalong-lalo na sa mental disorders, no? So, sinabi dyan, it invites decay and death. So, 9/10 of the diseases originate in the mind, no? Isipin mo, 9/10 of the diseases originate in the mind. Sa siyam na disease na meron ka, ang isa lang dyan ang hindi mind ang ang kanyang puno, no? Ang umpisa lahat talaga sa na-overthink mo lang, na-over-imagine mo lang. Ano? So, don't overthink, don't over-imagine. At saka sinabi yung kanya, remorse, grief, no, distrust, anxiety, all of those tend to break down the life forces. Nagpapahina siya ng immune system. Nagpapahina ng immune system. At saka, ang katawan pa naman is meron siyang capacity to cleanse itself and to heal itself. Kaya niyang pagalingin ang kanyang sarili. So these are the psychological cause of death, no? Wala ka pang kinaing mga chemicals marami, wala ka ng oil, wala ka ng tuyo, pero pag meron ka pang ganito, the same, masisira ito lahat. Kaya sabi vegetarian siya, pero bakit siya nagka-cancer? Bakit siya nagkaroon ng hypertension at na stroke, no? Kasi hindi lang yan naman sabihin mo asin at saka tuyo ang dahilan, saka tuyo at saka gata ng niyog. Ito ang isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Kasi pag meron tayong anger, no, it weakens the liver. Meron tayong grief, it weakens the lung. Worry weakens the stomach. Stress weakens the heart and brain. Fear weakens the kidney. So ito ay psychological cause ng death, inorganic cause of death. Ano? Di mo pa kinain yung mga bawat. Sinabi dyan, if the thoughts are wrong, the feelings will be wrong, and the thoughts and feelings combined make up the moral character. If you yield to your impressions and allow your thoughts to ruin or to run in a channel of suspicion, doubt, and repining, you will be among the most unhappy mortals. Talagang ang mensahe si Mrs. Ellen G. White in Maranatha 222, kasi God wanted us to go back to His original design, na we need to only put into our mind what is pure, what is true, what is honest, and what is of good report, and when there is virtue, na yun ang sana ang laman ng ating isip. Hindi yung lahat ng mga negative at saka mga pangit na mga pag-iisip we harbor. Kaya nga we also, di ba, shun from movies, from teleserye. Sino dito yung nanonood pa ng mga movies, teleserye? Kasi may na-absorb tayo dyan na ibang principles na hindi natin alam, embedded na pala siya sa ating ginagawa. Hindi natin mapigilan sarili kasi you used to absorb all of those negative. Sana wala na yun. Kaya nga, sabihin ko sa inyo, nakakatulong pala talaga yung sinubukan mo na lumabas ka sa inyong common order na ginagawa sa bahay at saka sinubukan mong nagpasyal or nagpakasyon muna, like example, galing kayo dito, mayroon kang mga habits dito na talagang struggle ka na gusto mong iwanan. Ang maganda dyan, mag-decide ka lang, umalis ka muna, mag-change ka, mag-transfer ka ng location. Sabihin mo, punta ako ng Mindanao for 3 months, commitment ko talaga for a better me, for a better version of me. Na ibig sabihin, matatransform ka posible, magkakaroon ng pagkakaiba, talagang may mag-iba sa sarili mo. No? Nakakatulong yan. Kasi yun ang ginawa ni Moses, the principle of learning and unlearning. No? 40 years siyang pinag-aral sa Egypt. He is a very good and skilled man in Egypt. Matalino siya at saka talagang napakagaling na potential magiging hari ng Egypt. Pero dahil gamitin siya ng Panginoon, God transferred him from Egypt. He was brought into Arabian desert for another 40 years just to unlearn what he is not supposed to learn in Egypt. Kaya tayo dami natin tinambak nag-aral ng elementary, ng high school, ng college na hindi mo magagamit sa missionary work. Iba talaga yung actual ka na ang Panginoon na ang magtuturo sa iyo. Hindi yun isang buwan, isang linggo, o isang taon lang
or isang 2 taon, 10 taon, nakasalalay yan sa response mo sa Panginoon. Pag sinabi mong, Lord, ang sa'yo lang. Ayaw ko nang ang gusto ko. Ano yung gusto mo para sa akin? So, you have to do is just to submit, no? To His leading. Okay, sinabi dyan, if therefore follows that wrong thoughts plus wrong feelings equals immoral character. Masama na ngayon nilagay mo sa iyong isipan at saka yung interpretation mo sa feelings mo, mali din. Talagang mali na karakter ang kanya mag-produce, no? Samantala, kung right thoughts, right feelings, right and good moral character talaga yung lalabas, no? So, napakaraking ano kung paano natin, so, basahin din natin ito, ano? Sige, basahin din natin ito lahat. Sige, go! Disease is sometimes produced, is often greatly aggravated by imagination. Many are life in balance, might be rather they only thought so. Many imagine that there is life, or illness, and the effect it produces because it was affected many die from disease, the cause of which is all imaginary. Pangit kasi yung God, uy, bakit ka kumain ng ganyan? Kasalit talaga yan ba? Diba sinabi, huwag ka nang kumain ng ganyan? Iwasan natin yung mga ganun. Diba kasi magkakasakit ka talaga kasi naisip mo yan eh. Huwag mo isipin yung mga ganyan. Huwag sinabi mong wak, but pag nakita mo na ganun, hindi mo sabihin na, kasi every slight exposure, many imagine, no? Marami ang nag-imagine lang na slight na patay ako nito ba pagkainin ko ito. Patay na talaga ako, sinabihan ako ni Doc na hindi nakakain ito, pero patay talaga ako kasi masarap man din kasi kundi lang naman yung ko, kinain, kumain siya ng gano'n, at saka natakapi siya, patay talaga siya. Namatay talaga siya kasi what your mind can conceive, what your mind can conceive, your body can achieve. Kung ano iniisip ng isipan mo, kung ano iniisip mo, talagang mamatay ka niyan. Patay ka talaga din ba? Kumain ka. Patay ako. Ikaw yun. Kasi, I don't know when nobody, I don't know you when you are alone. Hindi kita kilala, ikaw lang isa nag-iisa. Ngayon, sama tayo, respeto konti, andyan si makita ako, pero ikaw na lang doon, isa. Tingnan natin kung talaga makapagpigil ka ba talaga sa sarili mo. No? Eh, sinabi ko, I don't know you when you are alone. At saka, who are you when nobody's around? Kaya kung mayroong mga tao na talagang tinitingnan ka talaga, medyo okay pa yung mo, yung pero kung ikaw na lang isa, iwan ko lang, Sige. The whole head is sick and the whole heart faint. Okay? From sole of the foot, even unto the head, there is no soundness in it, but wounds and bruises and putrefying sores. But Jesus, coming to dwell in humanity, receives no pollution. His presence has healing virtue for the sinner. Okay? These are pages 266. Sickness is caused by violating the laws of health. Disease never comes without a cause. The way is first prepared and disease invited by disregarding the laws of health. HL 60.2. So, Satan is the originator of disease. Sino man ang nagbigay ng sakit? Sinabi na iba na binigyan ng Panginoon ng sakit yan kasi madamot yan. Yan. Na yan? Karama na yan ang Panginoon sa kanya. Meron tayong sinasabi na ganyan. Ang Panginoon ang atin, biniblame. Pero si Satan talaga, sa kay Satan nag-usa yung mga sakit lahat. There is a divinely appointed connection between sin and disease. Kaya nga, napakaganda yung mechanism ng sinning. Pag-aralan natin, paano ba talaga nagkakaroon ng kasalanan ng tao? Paano nagawa ang kasalanan? Saan umpisa ito? Kasi dami kasi na misinterpret na naman ng Panginoon. Kasi sinabi naman ng marami na talagang kinarama ng Panginoon yan kasi talagang pangit ang ugali niyan. So ang Panginoon na naman ang naging masama ngayon. Siya na naman ang napagbintangan. Sin and disease bear to each other the relationship and cause of an effect. So, sin is the disease. Ang sin, sin is the cause. Sin is the cause, disease is the effect. Sin ang cause, disease ang effect. Okay. Kasalanan talaga yung What is the result of sin?
Okay. Ang result of sin talaga, the whole creation groaned and troubled and pain together until now because of sin. Yan ang sure result of sin. Number 1 is decay, deformity, and death. At saka tingnan natin ang itsura niya, ano? Oh, yan. Magandang maganda, pero ano nangyari sa kanya? Na nagkaroon siya ng cervical cancer stage 4. No? Yan. Itsura niya. So, yan siya yung maganda pa siya, masyado. At saka nagkaroon na siya ng cancer, ito na yung itsura niya. Hindi talaga, ano, yung image talaga, ang mensahe ng image. Kasi, binigyan ka ng 10 years, 20 years, 30 years, hindi talaga na ano ang image ng God. Ano ka pa rin? Makasarili, sarili mo lang lahat ng naisip. Example, hindi ko ito kilala. Pero, pag ano talaga, may mensahe talaga yung image. Sabi, binigyan kita ng magandang mukha, pero hindi mo talaga nagamit ito para sa kaluwalhatian ko. Ang ganun ang mensahe, no? Ng Panginoon. So, anong nangyari sa mukha ngayon? Ano? Ganyan ang mangyayari sa mukha. Okay. Sino ang nakakilala nito? Jam. Nakakilala na. Hindi ko ito masyadong subaybayan, but namatay si Jam. Tayo na yan. Namatay si Jam na rin because of lung cancer. Meron siyang girlfriend niya, na, yan. Kasi ano, vloggers, siya yata yung pinakaunang vlogger sa Pilipinas na young person, meaning teenager pa siya ng umpisa, hanggang na sumikat siya masyado. No? Naging milyonaryo siya dahil siya. Pero sometimes later sa buhay niya, namatay siya dahil sa cancer, lung cancer. No? Okay. Dati wala pang Facebook, sa YouTube dito nakikita si Jam. 2013 siguro nakuha. No? So namatay si Jam because of lung cancer. Kawawa siya. Ayan. Grabe naman ano. Kaya nga nakakatakot talaga ang bukol. Sabihin natin neoplasm. Kung may mga bukol-bukol kayo, kahit saan tumubo, talagang dangerous yan. Lalong-lalo kapag aggressive, malakas ang kanyang pagtubo. Sabihin mo lang, 1 year, 2 years, ang lalaki na na. No? So, like ito, hindi na nadala ng operation. Wala na mag-opera nito. Mamamatay na ito pag operahan. Kasi laki na, hindi na siya inalaw. Talagang mamamatay ka na lang, ganyan kalaki. Nakahandle kasi kami ng patient na ganyan din. Kung hindi siya nalaman ng kanyang pamilya na ganyan ang kanyang sakit. Nakahiga lang naman siya. Saka kinilensing. Nagtaka yung ako nung ano ko, yung kasama ko nung nag-ecclesia kasi yung actual ako yung mga lecture. Pero yung mga ganyan, hindi ako gumagalaw. Hindi ako gumagalaw ng mga ganito. Na klase na. Kasi talagang critical na yan masyado. Kahit nasabihin mo, nag-usap pa kayo, parang normal lang, hindi mo nakikita kasi tinago. May iba kasi tinatago, tapos sila malaman. May case kami na ganyan talaga ang kaso, grabe. Pumutok siya. While nagdi-detox, nag-cleansing, grabe ang baho talaga. Hindi na ako nagpakita naman sa time. Kasi in the first place, hindi ko yan pasyente. Ang sa akin, nagpatulong na lang yung missionary na sinabi niya, do tulungan mo ako kasi ano na ang pasyente. So, bakit nag-handle ka ng ganyan? Kasi ano na nga ng ospital eh. Tinapon na siya. Hindi naman siya nag-submit talaga kasi ako tumatanggap ako ng pasyente na nag-submit. Ang talagang desire niya na tulungan mo ako, gusto pa ako mabuhay. Pero pag nakikita ko na hindi siya nagsasubmit, hindi niya desire, hindi niya hinanap yung healing, huwag mong i-waste ang time mo. Huwag mong i-waste ang time kasi dami pang matulungan yung iba. Okay? Okay. So, ayan. Cancer of the tongue. Ano? Cancer of tongue. Ano? Siguro medyo, ano kaya ang kasalanan yung gano'n? Marites. Ha? Marites. Siguro sabi niya. Marites? Okay. Hindi ko siya kilala din. Nanak ko na niya. Baka kilala niyo yan, ha? Okay. Dito naman, victim na yung mga kabataan. Sa kaso ng mga uso ngayon, yung neonatal disease, yung pagkaanak pa lang, mayroon ng liver failure ang bata. Yellowish ang kulay nila, at saka hindi sila umaabot ng 1 year. Talagang namamatay. No, resulta ng vaccination, yung mga tetanus toxoid na yan, yung bata sa loob ng is tinamaan. Saka sila ang namamatay, liver nila may problem. No, so, yan, halos namamatay yun talaga. No, kasi parang hepatitis ang labas niya. Okay? So, dami ko pang gustong i-discuss, but may gusto akong our body supposedly has the ability to cleanse itself and to heal itself. Merong mechanism ng katawan talaga na kaya niyang pagalingin ang kanyang sarili. Meron akong na-present one time about sa immune system. Piniresent ko yun. Napakagandang presentation yun.
na maniwala ba kayo na mayroong mechanism siya naglilinis siya ng kanyang sarili? This is in relation to my presentation about fasting. Kasi ultimate, ang healing is fasting talaga sa ultimate. Pag cancer na ang pag-usapan, may fasting tayo ng topic na pag-aralan. Kasi ito na ang ultimatum ko talaga na pag-treat ng sakit. No? Like we have to have 3 days fasting. Periodically, meaning merong sabihin natin regular na talaga yan na every week, 3 days. 3 days. Depende sa kaso. Merong sabihin natin na twice a month, 3 days fasting within a month twice. No? And then meron tayong, yung sa akin na ano ngayon, yung intermittent fasting lang na nirecommend ko daily yan. Yung sa Saturday naman, like Friday, Saturday, 30 hours fast yan. No? Pwede kasi tayong mag 24 hours, 18, 24, 48, at 72. So, sinong nakasubok ng 72 hours? Ilang days yun? 3 days. 10 days. 3 days. Nasubukan mo 10 days? Ang galing. Nasubukan mo natin 10 days, hindi ko pa nasubukan. Sin sa'yo. 3 days na kaya na. Okay, marami na akong students sa fasting. Yung mga ganyan challenge na magpa-fast during Sabbath. Ano? Yung Friday pa lang, hindi ka na kumain ng dinner, hanggang lunch ka na na. No? Wala nang breakfast at saka lunch, hindi ka kain ng 30 hours yun. Saka may benefit yun. Kasi pag ginagawa na natin yan, yung sinasabi kong the body will heal itself, totoo. Talagang ipaprove ko sa inyo na gagaling ang may mga cancer at saka yung sirang utak because your body will manufacture or will regenerate brain cells. Napakaganda talaga. Mayroong pag-aaral ngayon na 24 to 48 hours fast ay magkakaroon ng stem cells marami sa katawan at saka may regeneration of brain cells. So yung may mga neurological disorders, may mga neurodegenerative diseases like Alzheimer's, Parkinson's, dementia, gagaling yan pag nagpa-fast. Isa pala talaga na solution yung fasting. So meron ako ipakita sa inyo ito. Okay. Kita i-on mo. Yan, no? Okay, our body has the ability to cleanse itself. I'm not trying to show to you is how the immune system function. No? Yan, immune system yan. So, kung nakikita niyo yung pula na yan, cancer cells yun. Di ba mataas kanina yung cancer cells? Babalik ko ha. Tsaka pinatay siya ngayon ng natural killer cells. Malaki, mataas pa siya. Pero anong ginawa ng ilang natural killer cells which are blood cells, white blood cells, ang nagtulong-tulungan upang patayin nila yung cancer cells. Sa kaso na yan. Nakita niyo? This is shown in the microscope. At saka nakikita natin na itong pula na ito na mataas kanina is considered, sinabi dito cancer cell, pero pinatay siya ng natural killer cells. Sa loob ng ating katawan, may dinesign ng Panginoon, may nakatalaga na sila, ang kalang role talaga is to kill. Is to kill pathogenic microorganisms, including cancer cells. Anything na basura sa kanilang bahay is nililigpit yan. Itong napakaganda sa katawan. As long as we give time to our body to fix itself, like through fasting, through rest, talagang ginagawa niya ang kanyang tungkulin na linisin ang kanyang paligid. Kagaya ng ikaw, kung nasa loob ng bahay ka, wala ka namang trabaho, maglinis ka, mag-general cleaning ka. Kasi magkakasakit ka pag hayaan mo yung mga dumi-dumi sa bahay. So sa kaso na ito, tingnan ninyo, dilinis na kanyang, pinatay nila yung cancer cells. Okay, in connection to character of God's study, huwag kayong mag-alala kung sinong papatay ng mga sinners. Yung marumi sila, manatili silang marumi hanggang sa pagdating ng Panginoon because may nakatalaga ang Panginoon na papatayan sa kanila. Yung mga tao na nagpatigas na kanilang mga puso, na wicked talaga sila, magpatayan yan sila lahat, yung wicked, papatayan nila. Yeah, that's for Ezekiel. O magpatayan yan sila, may nakatalaga talaga na papatay sa mga wicked. In the third coming of Jesus Christ, yung sa sinabi natin Armageddon, magpatayan lahat ng mga tao. Magpatayan yan sila. So
that God can do is to cleanse this world, no, from this trashes, no, kasi na magiging garbage yan, basura yan ng buong mundo, kasi mga patay na mga patay na sila, at saka i-wash out sila ng apoy. Yung apoy kasi yung last cleansing agent. No, after na nag-cleanse na ang Panginoon dito sa buong mundo sa pamagitan ng tubig, gagamitin niya naman yung apoy to cleanse. Not to destroy, to kill people, or to get revenge. Parang imagination na lang yung nag-revenge na ang Panginoon. Actually, nagpatayo na lahat ng mga tao eh. In connection like this, may nagpapatay talaga sa mga sasamang mga cells. Okay. So kung tingnan ninyo. Ito yung ano ngayon, microorganism na pathogenic, meaning disease-causing microorganism. Pinatay siya ng natural killer cell. Grabe no? Yan, tingnan mo si macrophages. Si macrophages, nagngulekta ng lahat ng basura. Tignan ninyo. Lahat ng karamihan sa ang ating immune system cells, may nakatalaga kasi. Merong natural killer cells, merong macrophages. Ang macrophages, parang janitor yan. Ang ginagawa niya is just to collect the pathogenic microorganism, at saka hindi niya yan totally pinapatay. Iba partially dead, ang iba naman buhay pa. Kasi ang ginagawa niyan is ano yan? Tawag, iluluwa yan. Iluluwa niya sa harapan ng mga memory cells. Kasi nakatalaga, meron silang mga may mga assignment. Meron tayong natural killer cells, lymphocytes, natural killer cells, may macrophages, at saka mayroong memory cells. Yung memory cells, sila yung naglalagay ng tanda. Parang may marking ba? Markahan nila yung mga cells na hindi nila kaparehas. Ibig sabihin, ano ka? Estranghero ka dyan, or terorista ka dyan sa loob ng kanilang location, sa loob ng kanilang tahanan. No? Hinahayaan ka lang muna kasi ang purpose nyo na hindi ka patayin agad para mag-develop sila ng antibodies. Para malabanan na nila every time na papasok ng ganyang klase, agad-agad patayin na nila dito. So talagang recorded lahat ng like sinong terorista ang pumasok, anong itsura ng terorista na yan, anong culture nila, anong mga approaches nila, ganun. Pinag-aralan yan. At saka alam na kaagad ng cells na kalaban yan. So yan ang sabi natin immune system. Pag hindi ka immune, pinasukan ka na ng pathogenic microorganism, hindi alam ng inyong katawan, ng immune system mo, kasi hindi ka nagre-rest, wala kang proper nutrition, wala kang time exercise, sunlight exposure, mabilis tayong kumain ng sugar. Ang isa sa grabe makapadeplete talaga ng ating immune system is yung pagkain talaga ng refined sugar. Sino yung mabilis kumain ng refined sugar? Yung sa milk tea, yung sa tang, yung sa 8 o'clock na yan, yung pwede hindi tayo kakain ganyan kasi talagang dideplete ang ating immune system cell, sentinels, no? Okay. Kaya nga, grabe, you will appreciate God, no? Kasi yung sinabi doon sa Romans 1:20, you will know even the Godhead. Malalaman mo kung sino ng Panginoon by the things that you will see, no? At saka, pinapakita na ng Panginoon, no? Scientifically, papakita ng Panginoon what is taking place inside our body, even in this minute things in this world, no? But they are animate objects, no? Buhay ito sila na meron palang labanan na nangyari sa loob ng ating mga katawan. Okay. Our body has the ability to produce mga janitors sa katawan. Both in our brain, in all parts of our body. Sa gut natin, sa brain natin, sa lahat ng part ng ating katawan.
yung pula, di ba? Cancer cells yan. Yung mga greens na yan, yun sila ang nagtutulungan upang patayin nilang cancer cells. Kasi ang cancer cells, pag hindi napatay yan, nanganganak yan. O, nag-multiply yan sa akin, lalaki yan, magiging tumor yan. Oo, kasi if we don't give, pag sinabi natin rest talaga. Okay, pag sinabing Sabbath, you make sure na rested ka during Sabbath. Hindi ka stress. Talagang rested ka, Lord. That's the day for healing. Diba, even Jesus was on the Sabbath, He healed every kind of disease. Healing yun talaga. So, dapat every Sabbath, mayroon tayong rest talaga nangyayari. So, kung hindi lang spiritual rest, i-experience nyo rin yung physical rest talaga na hindi mo patatrabahoin ang inyong sikmura. You try to fast. Friday, walang kainan. No? But it has to be done with proper knowledge. May knowledge ka talaga, pag-aralan nyo muna. Kung gusto nyo, usong-uso na ngayon sa YouTube at saka sa Facebook, marami kayong makikita yung about fasting. Panoorin ninyo. Manood kayo talaga ng about fasting, napakaganda na ng mga information sa ating makukuha regarding fasting. Wala pala talagang magagawa. No? When these cancer cells are outnumbered by our immune system cell sentinels or sentinel cells, talagang mamamatay ang mga ang mga cancer cells. Okay? Kaya ako naniniwala na walang sakit na hindi gagaling. Ako talagang grabe ang belief ko dyan. Ang confidence ko na, Lord, walang sakit pala na hindi gagaling. Kaya nga talagang gagaling ko talaga. Okay. Without, last na lang talaga ito ha. Sorry na tayo. Tapos okay. Si Brad din na kasi yung rhyme. Sige lang. Hindi ko ito maipakita yung mga testimonials na sabi ko, totoong gagaling yung mga sakit. I-show ko na lang yung para hindi na tayo time. Okay. Like ito sila, mga gumaling ito ng mga tao, talagang grabe, kung napansin nyo lang, so, may mga nahandle din tayo lately lang ng mga ganitong kaso. I expect na, Lord, sana gagaling sila. Kasi in this case naman, 2017, siyempre walang operation lymphoma ang case. Now, non-Hodgkin lymphoma, saka ito nangyari sa 2021. Dumaan ng mga cleansing o detox program. So talagang nawala yung kanyang malaking lymphoma dito, na tumubo sa kanyang leeg. And then after 2021, gumaling siya. Ano po yung nasa Itong kaso naman ng isa, breast cancer yan, stage 4. Si ate yan? Ha? Si ate ba yan, yung last? Saan na ate? Ay, hindi yan. Hindi. Hindi yan si ate. Sad to say, gumaling kasi ito ng kain, pero gumaling ito siya for how many, siguro umabot pa ng 1 year bago siya namatay. Kasi namatay ito kasi bumalik siya. But talagang sigurado ako na gagaling ng tao. Hindi lang siya na monitor kasi yung but gumaling talaga kasi tinanggal ng Panginoon yan eh. Tingnan ninyo. Breast yan breast tumor yan. Cancer sa breast. Pag sa hospital kasi, operahan ka, and then very bloody yan. Mamamatay ka sa anemia, hindi sa cancer. Kasi maubos ang dugo mo, Pero kung tingnan mo naman, ang Panginoon mismo talaga yung nagtanggal. Ito yung, tumor niya. Parang ginano ng Panginoon, tanggalin ko yan, ako mag-opera. Wala masyadong bleeding na nangyari. Isipin mo, in a matter of 14 days, natanggal yan sa natural healing. Kung anong ginagamit. At saka talagang, bumalik yung kanyang sugat. Isipin mo yun tatanggal na. At saka after 1 week, yan ang itsura. After 2 weeks, ito na yung itsura. Talagang bumalik yan sa normal. At saka nawala talaga yung kanyang tumor sa breast. Ang problema lang, kasi
nang dumaan na yung ilang mga buwan, talagang bumalik siya, kumain siya ng ano. Yun yung problema pag bumabalik na naman Gusto na ano, kaya nga ako, ha? Chicken joy daw ang kinain. So namatay siya, kawawa naman. Pero talagang gumaling siya, ako nagpasalamat ako ng, kasi kinausap ko ito talaga ng monitor ko yan siya. O kasi virtual ng aking ano ito, consultancy. Gumaling siya dahil doon, maraming salamat talagang natanggal. Kahit ako hindi ako makapaniwala na natanggal ang kanyang breast tumor, na napakalaki na breast tumor. Bloody yan, namamatay ang mga babae sa anemia niyan kasi talagang parang fountain yung dugo niyan. Talagang ano siya, expert. No. So, sabihin ko sa inyo, ito lahat na talagang gagaling pag no? So, itsura ng tumor, madali lang may mechanism, may ituturo ako paano natin tuturin yan. No? Magkaroon tayo ng herbs na puputol itong mga ugat niya. No? Merong mga angiogenic property ng herbs. No? Ibig sabihin, pumuputol siya ng mga ugat ng tumor. No? At saka gagawin yung sakit. So, natakot ang tao sa sakit, natatakot ang tao mamatay. Gusto ko yan ang klase ng tao. Ang gusto ko yan, once na mag-submit sa Panginoon, at saka humahanap ng Panginoon, gustong magpakumbaba sa Panginoon, gusto magsisira ng kasalanan, sigurado ako gagaling yan. At saka magagamit sa Panginoon, magpagamit ka sa Panginoon, paggalangin ka ng Panginoon sa inyong mga sakit. So, yan ang muna. I hope na dami natin pag-aralan pa at saka gusto pang i-share, pero wala na tayong time. Maybe kung may mga question na ipakita ko sa inyo yung iba, like gusto ko pang ipakita sa inyo sana kung paano natin ma-preserve yung ating utak na yun. Dami pang gustong i-share paano natin ma-preserve, like yung problema talaga sa neurological disorder, yung dementia, Parkinson's disease, at saka yung mga depression na yan, talagang gagaling yung mga kapatid. Walang drugs na inumin, at saka kung ano yung mga disorders na nagamit. So, personal ko na-encounter ito lately, like after pandemic, puro halos dito ang problema na handle ko. Mental disorders lahat. Dapat pinakamadali siyang pagalingin yung sa mental disorders basta mayroon kang Bible and Spirit of Prophecy. Siguro pinaka-effective na magamit mong tool talaga yung Biblia at saka Spirit of Prophecy. Mas siguro mas talunin pa niya yung mga psychiatrist. Kasi yung Word of God ang ating. So, mag-pray tayo. Our Heavenly Father, we understand that we are afflicted with myriad of diseases in the postmodern time because of our transgression of thy laws, especially the loss of health and the loss of nature. We are engrossed with our selfishness. We give in to our manias, and that we suffer tremendously because of this rebellion. And that we understand, Heavenly Father, as well, that you have taught us beforehand the things for us to recuperate. In the Word, you have revealed to us, the Father, the healing modality that is the most effective, and that you have shown to us and demonstrated in the life of Jesus Christ. How did He heal sickness? And He forgave all sins and healed every kind of disease. And that when we look upon Him and we live His life, we can be a channel of blessing to the sin-sick world. That many people who suffer because of the results of sin will be given hope, and that they will glorify you as the Father in heaven, a loving, merciful Father. And that I thank you for the privilege that I am able to share these nights in this place. The people to whom you love so much, may thou instill in their minds the lessons that they have learned, and that may thou always remind them, dear Father, that you are a loving God who is mindful of our
healing. Because salvation is healing. Help us, dear Father, to be healed completely from physical, mental, emotional, social, and spiritual maladies that we have. We praise you, we glorify you all the time because thou hast never changed. You are the same yesterday, today, and forever. Praises be to you. And we bring back to you the glory and honor. With a complete forgiveness of sins, we thank you. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.